Ang pook na tinatawag nilang tahanan ay isang liblib na sitio sa kabundukan ng isang malalayong bayan. Wala masyadong dumadaan na tao roon, at ang tanging buhay na makikita ay ang mga magsasaka, tulad ng pamilyang Cardo. Si Mang Cardo ay isang matandang magsasaka na nagmula sa isang pamilya ng mga magsasaka na matagal nang naninirahan sa lugar. Naging abala siya sa pagtatanim ng palay, mais, at iba pang mga pananim na umaasa siyang magdadala sa kanilang pamilya ng kaunting kabuhayan. Si Aling Celia, ang kanyang asawa, ay isang mabait at masipag na babae. Sa araw-araw, siya ang may bahala sa kanilang mga gawain sa bahay. Siya rin ang nag-aalaga sa kanilang tatlong anak, sina Jonjon, ang panganay, na nagsisilbing katuwang ni Mang Cardo sa bukid, si Nena, ang bunso na 10 taon gulang at madalas naglalaro sa paligid ng kanilang bahay, at si Ricky, ang pangalawa na 15 taon at naghahangad makapag-aral, ngunit nahirapan sa paghahanap ng pondo. Ang pamilya ay hindi naman sobrang hirap, ngunit hindi rin ganoon kaluwag ang kanilang kalagayan. Ang kanilang bahay ay gawa sa nipa at kahoy, at madalas ay puno ng alikabok at dumi mula sa mga hayop at tanim sa paligid. Walang kuryente at ang ilaw nila sa gabi ay mula sa mga lampara na pinapalitan ng gasolinang ilang linggo. Nasa isang liblib na pook sila, kung kaya't malayo sa mga kabihasnan at mga pangunahing serbisyo. Ang kanilang mga anak ay lumaki sa hirap. Ang bawat patak ng pawis ni Mang Cardo ay pagod na nauubos sa trabaho sa bukirin. Ang bawat araro at pala na ipinapalo ni Cardo sa lupa ay para lamang sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Bagamat mahirap, ang pamilya Cardo ay masaya dahil buo ang kanilang pamilya at may pagmamahalan sa isa't isa. Ngunit ang buhay nila ay nagbago ng isang gabi, sa isang hindi inaasahang pangyayari. Habang ang pamilya ay nagsasalo-salo ng kanilang hapunan, may narinig silang malalakas na katok sa kanilang pinto. Si Mang Cardo ay nagtataka, dahil hindi sila sanay na may kumakatok sa ganung oras. Nang pagbuksan nila ito, tumambad sa kanilang harapan ang isang matandang babae na balot ng puti at tila pagod na pagod. "Pakipatuloy po ako," ang matandang babae ay malumanay na nagsalita, ang boses ay parang may himig ng kalungkutan at pangangailangan. Dahil sa kabutihang loob ng pamilya, pinatuloy nila ang matanda. Sa mga mata ng pamilya, parang hindi ito ordinaryong tao. Ang balat ng matanda ay tila hindi na kumikibo, ang buhok nito ay puti na parang nyebe, at ang mga mata nito ay may kakaibang kinang na parang may mga lihim na tinatago. Ngunit dahil sa pagkabigla at kabutihang loob, hindi nila ito pinansin. Pinagsaluhan nila ang kaunting pagkain na mayroon at nagbigay sila ng silid para matulog. Kinabukasan, nagpasalamat ang matanda at nagpahayag na alis na siya. Ngunit bago umalis, nagbigay siya ng isang mahiwagang alok kay Mang Cardo. "Kung nais mong ang iyong bukid ay magbunga ng sagana at ang iyong pamilya ay umunlad, ako ay may magagawa," ang matanda ay nagbitiw ng mga salitang may kabuntot na misteryo. Inilahad ng matanda na may kapangyarihan siya na magbigay ng yaman at kasaganaan, ngunit may kapalit ito. Ang alok ng matanda ay hindi agad naiintindihan ni Mang Cardo, ngunit bilang isang magsasaka, ang isang alok ng masaganang ani at kaunting yaman ay isang bagay na matagal na niyang pinapangarap. Ngunit sa kanyang isip, nagdadalawang isip siya. Puno ng takot at pag-aalinlangan, hindi niya alam kung ang alok ng matanda ay isang biyaya o isang patibong. Sa huli, nagpasya siyang hindi tanggapin ang alok, ngunit ang matanda ay nagpasya na siya pa rin ang magbibigay ng tulong, sa kabila ng mga pagdududa ni Cardo. Dahil dito, nagsimula ang kakaibang pagbabago sa buhay ng pamilya. Nang magbalik si Mang Cardo mula sa bukirin sa susunod na araw, napansin niyang may mga kakaibang pagbabago. Ang mga pananim nila, na dati ay mahirap magbunga, ay nagsimula ng magdulot ng mga masaganang ani. Ang mga hayop na mahirap palakihin ay dumami, at ang kanilang kabuhayan ay bumangon sa isang iglap. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magtaka, at ang pamilya Cardo ay naging tampulan ng usap-usapan sa buong baryo. Walang nakakaalam ng lihim na ito. Ang pamilya ay hindi nakaramdam ng anumang hindi maganda. Sa kabila ng kanilang bagong yaman, naging tahimik ang kanilang buhay. Ngunit, may mga bagay na hindi nakikita ng karamihan, at may mga puwersang hindi nila alam na nagsisimula ng magbunsod sa kanilang mga buhay. Matapos ang isang linggo ng tahimik na pamumuhay at unti-unting kasaganaan, nagsimula ng mapansin ng pamilya Cardo ang mga kakaibang pangyayari sa kanilang paligid.
Halos araw-araw, ang kanilang mga tanim ay nagiging mas lunti, at ang mga hayop na kanilang inaalagaan ay tila hindi nauubos ang lakas at sigla. Ang mga kapitbahay, na sa una ay nag-alinlangan at nagsimulang magsulsol ng mga haka-haka, ay unti-unting nagtangkang makipag-ugnayan kay Mang Cardo, umaasang magtamo rin sila ng yaman mula sa mga pangako ng matandang babae. Isang gabi, nang ang buong pamilya ay abala sa kanilang mga gawain, may narinig silang kaluskos mula sa kanilang bakuran. Sa ganitong oras, wala nang tao sa paligid maliban sa kanila, kaya't ang tunog na iyon ay nagdulot ng pangamba kay Mang Cardo. Agad niyang tinawag ang kanyang panganay na si John upang siya satin kung ano ang nangyayari. Sa kanilang paglabas sa dilim, hindi nila inaasahan na ang kanilang madilim na bakuran ay tila naging sentro ng mga kakaibang pangyayari. Ang hangin ay malupit, at ang malamlam na buwan ay nagbigay ng isang misteryosong liwanag sa kanilang paligid. Nang dumaan sila sa likod ng bahay, nakita nilang may isang matandang babae na naglalakad sa gilid ng kanilang taniman. Ang matandang babae ay hindi nila nakita kanina, at hindi nila matukoy kung paano siya nakapasok sa bakuran. Ang matanda, tulad ng dati, ay nakasuot ng puti at ang kanyang mata ay may kakaibang kinang na parang may lihim na hindi kayang unawain ng sinuman. Ang mga kamay ng matanda ay may mga sugat, at ang mga ito ay tila hindi pangkaraniwan, puno ng mga markang parang nasunog. Magandang gabi, ang matandang babae ay nagsalita ng malumanay at mahinahon, tila hindi nakaramdam ng takot sa kabila ng oras at lugar. Si Mang Cardo ay nagulat at hindi agad nakapagsalita. Pero sino po kayo? At paano kayo nakapasok? Tanong ni Cardo habang pinagmamasdan ang babae. Ako ay narito upang magpasalamat, sagot ng matanda, at pagkatapos ay nagpatuloy, alam kong hindi niyo pa alam, ngunit may mga bagay na nagsisimula ng magbago. Tanging ang iyong pamilya ang makikinabang sa kasaganaan na inihanda ko para sa inyo. Ang matandang babae ay hindi nakatingin kay Cardo, kundi sa mga pananim at mga hayop. Tila may isang malalim na pagkaunawa sa lahat ng nangyayari sa kanilang paligid. Wala siyang tinukoy kung paano siya nakarating, ngunit tila ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa lahat ng nangyari at mangyayari pa sa kanilang buhay. Nagpatuloy siya, alam ko na marami na kayong naririnig tungkol sa mga kakaibang bagay. Baka iniisip niyo na ito ay isang sumpa o hindi kayang maintindihan ng inyong mga kapwa. Ngunit walang dapat ipangamba. Ako ay narito upang tiyakin na ang lahat ng ito ay ayon sa plano. Nagulat si Mang Cardo. Tila ang matandang babae ay may alam tungkol sa lahat ng nangyari sa kanila, mula sa kanilang mga tanim na nagsimulang mamulaklak ng masagana hanggang sa mga hayop na dumami ng mabilis. Para bang may kapangyarihan siya na walang makakakita, at ang kanyang mga mata ay puno ng mga sikreto na hindi madaling maipaliwanag. Anong ibig mong sabihin? Sino ka ba talaga? Tanong ni Cardo, ang boses ay may kasamang takot at pag-aalala. Ang matandang babae ay ngumiti at tumango. Ako ay isang nilalang na may kakayahang magbigay ng yaman at kasaganaan sa mga taong tapat at marunong magpasalamat. Ngunit tandaan ninyo, hindi libre ang lahat ng biyaya. Lahat ay may kapalit. Nagbigay siya ng isang tila mahalagang babala. Bawat biyaya ay may kaakibat na sakripisyo. Hindi kayo maaaring magtamasa ng lahat ng ito nang hindi makakakita ng mga pagbabago. Ang mga pagbabago ay darating sa tamang oras, at ang mga ito ay hindi palaging makakamtan ng madali. Habang nagsasalita ang matanda, ang malamlam na liwanag ng buwan ay parang naglalabas ng ibang klase ng enerhiya sa kanilang paligid. Ang buong bakuran ay tila nagiging makulay at buhay na buhay, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi pa rin maiwasan ni Mang Cardo na magtaka. Ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon? Ano ang magiging kapalit ng lahat ng biyayang kanilang natamo? Bago pa makapagtanong si Cardo, tumalikod na ang matandang babae at nagsimula ng maglakad palayo. Wala siyang sinabi pa tungkol sa kung paano nila susundan ang kanyang mga tagubilin o kung ano ang magiging epekto ng mga alok na ito sa kanilang pamilya. Ang matanda ay nawala sa dilim ng gabi, tulad ng kung paano siya unang dumating. Si John, na halos hindi makapaniwala sa mga nangyayari, ay dumapo kay Mang Cardo. Tatay, ano ang nangyari? Sino ang babaeng iyon? Si Mang Cardo ay hindi pa rin makapagsalita ng buo. Ang mga salita ay tila na-stuck sa kanyang lalamunan, at ang takot at kaba ay sumiksik sa kanyang puso.
Hindi ko alam, Junjun, ang tanging nasabi niya. Pero ang sinasabi ng matanda ay may ilang mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Hindi ko alam kung paano natin haharapin ang lahat ng ito. Ang mga tanong at pagdududa ay nagsimulang bumangon sa isip ni Mang Cardo. Ano ba talaga ang alok ng matanda? At ano ang magiging kapalit ng kanilang mga biyaya? Sa kabila ng lahat ng kasaganahan, may mga kabayaran na hindi pa nila alam at ang pamilya Cardo ay magsisimula pa lamang sa pagharap sa mga pagsubok na may kaugnayan sa mga mahiwagang pangyayaring iyon. Matapos ang insidente ng gabi ng misteryosong panauhin, ang pamilya Cardo ay patuloy na nakakaranas ng mga hindi pangkaraniwang pangyayari. Ang kanilang mga taniman ay nagbunga ng masagana, at ang mga alaga nilang hayop ay nagsimulang dumami ng walang kahirap-hirap. Ang bukirin na dati madalas hindi magbunga ng maganda, ngayon ay punong-puno ng masusustansyang pananim, palay, mais, at iba pang mga gulay. Ang mga alaga nilang manok, kambing, at baboy ay nagbigay ng masaganang ani, at ang mga ito ay nakalago na sa kalusugan, hindi tulad ng dati. Ang mga kapitbahay ng pamilya Cardo ay nagsimula ng magtaka. Paano kaya nagkaroon ng ganitong kasaganaan ang pamilya Cardo? Tanong ng isa sa mga kapitbahay kay Mang Pilo, ang pinakamatandang tao sa baryo. Mula sa pagiging mahirap, ngayon ay tila sila na ang pinakamayaman sa lugar. Ngunit si Mang Cardo ay tahimik na hindi nagsasalita tungkol sa mga nangyari. Hindi niya kayang ipaliwanag ang lahat ng nangyayari sa kanilang buhay, at may mga pagkakataon na parang natatakot siyang magbahagi ng alinman sa mga ito. Tila may mga puwersa na hindi kayang maipaliwanag ng mga ordinaryong tao. Gayunpaman, sa kabila ng mga nagbabadyang tanong mula sa kanilang mga kapitbahay, ang pamilya Cardo ay unti-unting nagiging tampok sa buong baryo. Sa kabila ng lahat ng biyayang natamo nila, may mga maliliit na pagbabago sa kanilang pamilya na nagsimula ng magtulak sa kanila upang mag-isip. Bagamat may mga pagkakataong masaya sila sa kanilang kalagayan, napansin nila na ang mga miyembro ng pamilya ay tila nawawala sa kanilang mga nakagawian. Si Nena, ang bunso, na dati laging masigla at malikot, ay naging tahimik at parang may iniisip na hindi maipaliwanag. Si Ricky, ang pangalawa, ay naging mailap at bihirang magsalita. At si Junjun, ang panganay, ay nagsimulang magtanong ng mga bagay na hindi nauunawaan ni Mang Cardo. Ang mga pagbabago ay hindi agad napansin, ngunit sa isang pagkakataon, nagkaroon sila ng pag-uusap sa gabi. Habang ang buong pamilya ay nagtipon sa harap ng kanilang lampara, si Junjun, na mahiyain at tahimik, ay naglakas loob na magsalita. Tatay, nanay, may nararamdaman akong hindi tama. Parang may nangyayari sa atin na hindi ko kayang ipaliwanag, sabi ni Junjun, ang boses ay puno ng pag-aalala. Minsan, parang may bagay na nawawala sa atin. Napatingin sa isa't isa sina Mang Cardo at Aling Celia. Bago pa man ito sabihin ni Junjun, nararamdaman na rin nila na may kakaibang nangyayari sa kanilang buhay. Hindi nila alam kung ano ito, ngunit may mga gabing hindi sila makatulog, at ang pakiramdam nila ay parang ang bawat gabi ay mas nagiging mahirap. Anong ibig mong sabihin, Junjun? Tanong ni Mang Cardo. Ano ang pakiramdam mo? Para bang hindi tayo buo? Yung mga bagay na dati mahalaga sa atin, ngayon ay parang wala ng halaga. Minsan, naiisip ko kung may kapalit ba ang mga biyayang ito, sagot ni Junjun, ang boses ay puno ng kabalisahan. Ang mga pananim natin, ang mga hayop, pati na rin ang buhay natin, parang may mga kabayaran na hindi ko alam. Si Aling Celia, na hindi rin makatulog, ay nagdagdag. Nag-aalala ako, Cardo. Bakit kaya ganito ang nangyayari sa atin? Hindi ba't hindi tayo ang naghanap ng lahat ng ito? Si Mang Cardo ay napaisip. Sa kabila ng lahat ng kasaganaan, ang kanyang puso ay puno ng pag-aalala. Tama ka, Celia. Hindi ko alam kung paano natin haharapin ang lahat ng ito. Pero alam kong may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Lahat ng ito ay nagmula sa matandang babae na dumaan sa atin. Hindi ko alam kung ano ang mga nangyayari, ngunit tila may kabayaran ang lahat ng biyayang natamo natin. Ang takot at pangamba ay unti-unting sumik sa kanilang mga puso. Tila ang mga biyaya na kanilang tinamasa ay may kabuntot na pag-aalinlangan. Bagamat ang mga ani ay naging masagana, may mga aspeto ng kanilang buhay na tila nawawala. Ang hindi nila alam ay ang matandang babae ay nag-iwan ng isang lihim na magbabago sa kanilang buhay magpakailanman.
Ilang linggo pagkatapos ng kanilang pag-uusap, dumaan na naman ang matandang babae sa kanilang bakuran. Hindi na nila inisip na magtanong patungkol sa kanya, ngunit ang matanda ay dumaan at nagsalita ng mga salitang puno ng kahulugan. Tulad ng sinabi ko sa inyo, walang libreng biyaya. Ang inyong mga tanim ay magbubunga ng sagana, ngunit may mga bagay na unti-unti ninyong matutuklasan. Huwag kayong mag-alala, dahil ang mga biyayang ito ay para lamang sa mga karapat-dapat, wika ng matanda, ang mga mata ay kumikislap ng misteryo. Isang linggo lamang matapos ang pagbisita ng matanda, isang malupit na bagyong dumaan sa baryo. Ang bagyong ito ay nagdulot ng matinding pagbaha at pagkasira sa mga kabahayan ng mga tao sa paligid. Subalit, ang pamilya Cardo ay hindi tinamaan ng baha. Ang kanilang mga tanim ay napanatili at hindi nasira. Ang mga hayop nila ay ligtas, at ang kanilang bahay ay hindi tinablan ng bagyo. Sa kabila ng trahedya na nararanasan ng iba, ang pamilya Cardo ay patuloy na namumuhay ng masagana. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nagsimula na nilang maramdaman na ang mga biyayang ito ay may kaakibat na halaga. Ang kasaganaan ay tila hindi nila lubos na na-appreciate, at ang pag-aalala ng pamilya ay lumalala. Lahat sila ay nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, isang pakiramdam na nag-ugnay sa mga nangyaring pagbabago at ang kabayarang darating. Habang patuloy na umaangat ang buhay ng pamilya Cardo, hindi nila alam na ang mga pangyayaring iyon ay nagsisilbing simula lamang ng mas malalim na misteryo. Ang mga kasamahan sa baryo ay nagsimula ng magduda sa kanilang tagumpay, at ang mga tao ay nag-isip na may mga bagay na hindi ipinaalam ang pamilya Cardo. Ang dating tahimik na baryo ay naging usap-usapan, at marami ang nagtataka kung paano nila nakamtan ang lahat ng ito nang walang kahirap-hirap. Isang gabi, habang ang pamilya Cardo ay nagkakasama-sama sa hapagkubo, narinig nila ang isang kakaibang tunog mula sa likod ng bahay. Isang tunog na parang may naghuhukay sa lupa, at may kasamang malamig na hangin. Sa una, inisip nila na baka may gumagambala sa mga tanim nila, ngunit nang matagal na hindi nila makita ang pinagmulan ng tunog, nagsimula silang mag-alala. Anong nangyayari? Tanong ni Mang Cardo habang itinuturo ang direksyon ng tunog. Baka may ibang tao sa likod ng bahay. Agad nilang nilapitan ang likuran ng bahay, at doon nila nakita ang isang kakaibang tanawin. Ang lupa ay tila hinihigop ng isang puwersa, at may mga anino na dumadaan na hindi nila matukoy. Habang binabaybay nila ang madilim na daan, naramdaman nilang parabang may ibang uri ng enerhiya sa paligid, isang enerhiyang naglalabas ng takot at kaba. May mali ang bulong ni Junjun habang pinagmamasdan ang mga anino. Parang may isang masamang puwersa na hindi natin kayang labanan. Pagdating nila sa gilid ng bakuran, tumambad sa kanilang mata ang isang nakakatakot na tanawin. Sa ilalim ng isang malaking puno, may isang bilog na hukay na naglalabas ng maladilim na liwanag. Ang mga ugat ng puno ay tila nakatago sa dilim, at may mga naglalabas na parang mga mata mula sa ilalim ng lupa. Ang paligid ay napuno ng isang hindi maipaliwanag na amoy, isang amoy ng pagkabulok at kasamaan. Si Mang Cardo ay nahirapan sa pakiramdam ng takot, ngunit pinilit niyang magsalita. Ano ba ito? Ano ang nangyayari? Mula sa dilim, isang malalim na tinig ang sumagot. Ito ang iyong kapalit. Lahat ng kasaganaan ay may katumbas na sakripisyo, wika ng tinig. Ang bawat salita ay may kasamang malamig na hangin na parang dumaan sa kanilang katawan. Sa pagtingin nila sa bilog na hukay, nakita nilang may isang nilalang na naglalabas ng mga anino. Ang nilalang ay tila hindi tao, kundi isang uri ng nilalang na tanging sa mga alamat lamang naririnig. Ang katawan ng nilalang ay hindi maipaliwanag, ito ay puno ng mga matang kumikislap sa dilim, at ang katawan ay tila unti-unting humuhugis mula sa mga anino. Mang Cardo, muling nagsalita ang tinig. Hindi mo ba alam na ang iyong pamilya ay hindi lamang nakatanggap ng biyaya mula sa matandang babae? Ang mga alok ay may mga kondisyon, at ang kasaganaan na tinatamasa mo ay may mga tinatagong lihim. Si Mang Cardo ay nakaramdam ng takot at panghihina, ngunit nagpatuloy pa rin siya sa pagtatanong. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang gusto mo mula sa amin? Ang nilalang sa hukay ay nagsimulang mag-angat ng katawan mula sa ilalim ng lupa. Habang ito ay tumataas, ang mga anino ay nagsimulang maglakbay patungo sa buong bakuran, pinapalitan ang liwanag ng gabi ng madilim na enerhiya.
Ang inyong kasaganaan ay dahan-dahang kinokonsumo ng mga nilalang tulad ko. Kayo ay napili para maging bahagi ng isang lihim na nilalang. Sa paglipas ng panahon, ang iyong pamilya ay magbabayad ng presyo, hindi ng pera, kundi ng kaluluwa. Bumangon si Mang Cardo at nagsimulang magdasal, na para bang umaasa siyang ang Diyos ay magbibigay ng sagot. Hindi namin kayang magbayad ng anuman. Hindi kami magbibigay ng kaluluwa, ang sigaw niya sa dilim. Ngunit ang tinig ay hindi tumigil. Ang mga lihim na ito ay nagsimula ng mangyari sa inyong angkan. Hindi ninyo kayang pigilan ang mga darating na pagsubok. Ang mga biyaya ay may kapalit na hindi ninyo kayang unawain ngayon. Ang nilalang ay nagpatuloy sa pagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Sa bawat salita, ang paligid ng bakuran ay unti-unting nagbabalik sa isang nakakatakot na estado. Ang mga anino ay nagsimulang mag-alis ng mga bagay mula sa kanilang mga taniman, at ang mga alaga nilang hayop ay nagpakita ng kakaibang galit. Habang patuloy ang nilalang sa pagpapahayag ng mga pahayag, si John John, na matagal nang nagdududa sa lahat ng ito, ay nagsimulang magtanong. Tatay, paano kung wala na tayong magagawa? Paano natin matutulungan ang isa't isa? Ang bawat sagot mula sa dilim ay tila hindi kayang iwaksi ni Mang Cardo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at hindi na niya alam kung paano magdesisyon. Ang mga alok ng matandang babae at ang mga lihim na kaakibat nito ay nagsimulang magsanib na nagdudulot ng matinding takot sa kanyang pamilya. Matapos ang nakakatakot na kaganapan sa gabi ng pagpapakita ng nilalang mula sa dilim, ang pamilya Cardo ay nagdesisyon na hindi tatanggapin ang mga alok ng misteryosong nilalang. Ang takot at pangamba ay nagpatuloy, ngunit ang kanilang pagmamahal sa isa't isa at ang kanilang malasakit sa mga susunod na henerasyon ay nagbigay sa kanila ng lakas upang magpatuloy. Ang kanilang desisyon ay nagsimula ng isang serye ng mga pagsubok na magpapakita ng tunay na halaga ng kanilang pamilya at ang kalakasan ng kanilang pananalig. Sa mga sumunod na araw, ang pamilya ay nagsimulang maghanap ng paraan upang mabawi ang kanilang normal na buhay. Hindi nila alam kung paano nila haharapin ang mga anino na patuloy na sumusunod sa kanila, ngunit alam nila na hindi nila kayang magbigay ng kaluluwa sa isang hindi makatarungang kapalit. Ang mga katanungan ni John John at ng iba pang mga miyembro ng pamilya ay nagpatuloy, at habang sila ay patuloy na nag-isip ng mga paraan upang mapigilan ang mga masasamang pangyayari, isang gabi, si Mang Cardo ay nagpasya na maghanap ng mga sagot mula sa isang matandang mangukit ng kahoy, si Mang Elias, na kilala sa pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa mga sinaunang alamat ng kanilang lugar. Pagdating nila sa kubo ni Mang Elias, sinalubong sila ng matandang mangukit ng kahoy na may malalim na mga mata at nakangiting parang alam na ang kanilang pakay. Ah, Cardo, natagpuan mo na rin ang landas patungo sa akin, wika ni Mang Elias nang makita siya. Hindi mo ba alam na ang mga nangyayari sa iyong pamilya ay bahagi ng isang mas malaking kwento? Isang kwento ng pagkatalo, pag-asa, at pagpapatawad. Matagal ko nang nararamdaman na may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag, sagot ni Mang Cardo. Pakiramdam ko ay may kapalit na darating sa amin. Hindi ko alam kung paano namin haharapin ito. Si Mang Elias ay nag-ayos ng mga gamit sa paligid at nagsimulang magsalaysay ng isang kwento na matagal na niyang itinatago. Noong unang panahon, may mga pamilya sa inyong bayan na nakaranas ng mga biyaya mula sa isang nilalang na hindi natin kayang ipaliwanag. Ngunit, ang mga biyayang ito ay may kaugnayan sa isang kasunduan, isang madilim na kasunduan. Ang mga kasunduang ito ay nagpapahintulot sa mga nilalang mula sa madilim na mundo na mangyari ang kanilang nais, kapalit ng mga buhay ng mga hindi makakaalam. Anong ibig mong sabihin, Mang Elias? Tanong ni John John na nagsimulang mag-alala palalo. Nangyari na ito sa iyong angkan. Isa sa inyong mga ninuno ay nakipagkasunduan sa isang nilalang upang matulungan silang makatawid mula sa kahirapan. Ngunit tulad ng anumang kasunduan sa dilim, may katumbas itong sakripisyo, wika ni Mang Elias. Kaya ang inyong mga anino, ang mga bagay na hindi ninyo nakikita ngunit nararamdaman, ay patuloy na sumusunod sa inyo. Ang nilalang na dumaan sa inyong buhay ay hindi basta-basta, siya ay isa sa mga alipin ng isang mas mataas na nilalang. Si Mang Cardo at ang buong pamilya ay naguguluhan. Paano natin mababawi ang aming buhay? Hindi ba't kami ay nagpasya na hindi kami magbibigay ng kaluluwa? Tanong ni Mang Cardo.
May mga paraan upang masira ang kasunduan, Cardo, sagot ni Mang Elias. Ang inyong pamilya ay kailangang magsimula ng isang paglalakbay na maghuhubog sa inyong mga kaluluwa. Hindi ito magiging madali, at hindi ito magiging mabilis, ngunit mayroong mga ritual na maaari mong sundan upang mabawi ang kontrol sa inyong buhay. Nagpatuloy si Mang Elias sa pagpapaliwanag ng mga ritual at hakbang na kailangang sundan ng pamilya Cardo upang masira ang madilim na kasunduan. Ngunit, tulad ng inaasahan, hindi ito magiging madali. Kailangan nilang maglakbay patungo sa isang sinaunang templo na matatagpuan sa isang liblib na bahagi ng kagubatan, kung saan ang mga ritual na itinaguyod ng kanilang mga ninuno ay maaaring magsilbing gabay upang mabawi nila ang kanilang kalayaan. Ngunit ang templo ay may mga pagsubok na maghahatid ng matinding panganib. Makinig kayong mabuti, patuloy ni Mang Elias. Ang unang hakbang ay magsimula kayong maglakbay sa lugar na iyon. Ngunit kailangan niyong magsagawa ng mga sakripisyo at harapin ang inyong pinagmulan, ang mga anino ng nakaraan. Kailangan niyo ng tapang upang magpatuloy. Hindi magiging madali ang landas na tinatahak niyo at may mga pagkakataon na maguguluhan kayo. Ngunit sa pagtatapos, ang kaligtasan ng inyong pamilya ay nakasalalay sa inyong mga kamay. Ang pamilya Cardo ay nagdesisyon na magpatuloy. Alam nilang hindi madali ang tatahakin nilang landas, ngunit sa bawat hakbang, nadama nila ang lakas ng pagkakaisa at ang pagmamahal nila sa isa't isa. Nais nilang muling magtamo ng normal na buhay, at handa silang harapin ang anumang pagsubok upang mabawi ang kanilang kalayaan mula sa madilim na kasunduan. Ang pamilya Cardo ay nagsimulang maghanda para sa isang mahaba at mapanganib na paglalakbay. Matapos marinig ang mga pahayag ni Mang Elias, hindi na nila pwedeng iwasan ang kanilang kapalaran. Kailangan nilang pumunta sa isang malalayong kagubatan kung saan nakatago ang isang sinaunang templo, na ayon kay Mang Elias, ang tanging lugar kung saan maaaring mapawi ang epekto ng madilim na kasunduan ng kanilang ninuno. Ang lugar na iyon ay puno ng misteryo, at madalas na sinasabing hindi makararating ang sinuman ng buo, ang mga nagsisikap na makapunta doon ay nawawala, o mas masahol pa, hindi na muling nakikita. Bago sila maglakbay, nagdasal sila upang humingi ng gabay at proteksyon sa Diyos at sa mga espiritu ng kanilang mga ninuno. Ang mga bata, na nag-aalala sa kanilang kaligtasan, ay hindi maitago ang kanilang pangamba, ngunit sa kabila ng lahat ng takot, sila ay nagsimula pa rin. Ang tanging paraan para matulungan ang ating pamilya ay dumaan sa landas na ito, wika ni Mang Cardo, habang pinipigilan ang takot sa kanyang puso. Alam kong mahirap, ngunit kailangan nating gawin ito para sa ating kinabukasan. Habang papalapit sila sa kabubatan, ang paligid ay naging tahimik, maliban na lamang sa tunog ng kanilang mga hakbang at ang mahinang hangin na dumadaan sa mga dahon. Matapos ang ilang oras ng paglalakbay, narating nila ang isang bahagi ng kabubatan na may mga lumang simbahan at altar. Dito ay huminto ang pamilya Cardo upang magpahinga at magdasal. Ang hangin ay naging malamig, at angkag pagkatapos ng ilang araw ng masalimuot na paglalakbay, dumating ang pamilya Cardo sa matagal nang nawawalang templo na matatagpuan sa gitna ng madilim na kagubatan. Ang templo ay matanda na, puno ng lumot, at tila nagtataglay ng isang misteryosong aura. Ang mga pader nito ay puno ng mga ukit at simbolo na hindi kayang intindihin ng karamihan. Wala ni isa sa kanila ang nakakita o nakarinig ng kwento tungkol sa templo na ito, ngunit batid nila na ito na ang kanilang huling pagkakataon. Habang papalapit sila sa pangunahing pinto ng templo, nagsimulang magbago ang kalikasan sa paligid. Ang hangin ay humigpit, at ang mga puno ay nag-umpisang mag-ugong, parang nagagalit sa kanilang pagdating. Ang mga anino ng kagubatan ay tila nagiging buhay at nagmamasid sa kanila. Ang pinto ng templo ay tila matigas, ngunit nang magsimula silang magdasal, ang mga pader ay unti-unting nagbigay daan. Magkaisa tayo, ang sabi ni Mang Cardo. Kung magtutulungan tayo, malalampasan natin ang anumang pagsubok. Pagbukas ng pinto, ang kanilang mata ay sinalubong ng dilim, at ang malamig na hangin na nagmumula sa loob ng templo ay tila nag-aanyaya sa kanila na pumasok. Ang bawat isa ay may takot, ngunit ang kanilang determinasyon ay mas malakas. Pumasok sila at dahan-dahang naglakad sa madilim na pasilyo ng templo. Sa loob ng templo, isang matandang altar ang nakita nila sa gitna ng silid.
Sa paligid nito ay mga mistulang 8 na nakaukit na mga bato, bawat isa ay may simbolo na sumasagisag sa buhay, kamatayan, at mga espiritu ng kalikasan. Habang papalapit sila, naramdaman nilang ang mga mata ng mga simbolo ay sumusunod sa bawat galaw nila, at ang buong paligid ay puno ng nakakabinging katahimikan. Mang Elias, sinasabi mong kailangan namin ng sakripisyo, tanong ni Junjun na nagsimulang mag-alala. Ano ba ang ibig sabihin ng mga simbolo at ang mga 8 na ito? Si Mang Elias, na sumunod sa kanila, ay nagsimulang magpaliwanag. Ang templo na ito ay isang sinaunang lugar ng pagsamba ng inyong mga ninuno. Dito nila isinasagawa ang mga ritual upang makapagtamo ng biyaya mula sa mga Diyos at espiritu ng kalikasan. Ngunit, upang makamtan ang kaligtasan, kailangan niyong magsagawa ng isang ritual ng pagkakaisa. Dito kayo tatalunin ang mga anino ng nakaraan at ang mga lihim na sumasakop sa inyong pamilya. Habang nagsasalita si Mang Elias, isang malamlam na ilaw ang nagsimulang magningning mula sa altar, at ang mga 8 na nakaukit sa mga bato ay nagsimulang mag-iba ng kulay. Ang bawat simbolo ay naglalaman ng isang kakaibang enerhiya na nagmumula sa mga anino. Isa-isa nilang inisip kung ano ang kahulugan ng bawat simbolo. Ang unang hakbang, patuloy ni Mang Elias, ay ang magsagawa ng isang sakripisyo ng kabutihan. Kailangan niyong magbigay ng isang bagay na may halaga, isang bagay na sumisimbolo sa inyong pagkakaisa bilang pamilya. Ang bawat isa ay nag-isip ng mga bagay na magpapakita ng kanilang pagmamahal at pagkakaisa. Si Mang Cardo ay nag-alok ng kanyang paboritong palasingsingan, isang simbolo ng kanyang pangako sa kanyang pamilya. Si Aling Rosa naman ay nagbigay ng isang lumang kwintas na itinaguyod ng kanilang mga ninuno. Si Junjun, na hindi na kayang magtago pa ng kanyang takot, ay nagbigay ng isang singsing na ipinasa sa kanya mula sa kanyang ina, isang simbolo ng matinding pagmamahal. Ang kanilang mga alay ay inilagay sa altar, at agad na nagsimulang magbago ang kalikasan ng templo. Ang mga bato sa paligid ng altar ay nagsimulang magliyab, at ang liwanag na nagmumula sa altar ay nagsimulang magdulot ng kakaibang pakiramdam ng lakas at kapangyarihan. Ang mga anino na nagsilbing balakid sa kanilang pamilya ay tila nagsimulang maglaho. Ngunit sa kabila ng kanilang mga sakripisyo, may isa pang pagsubok na kailangang pagdaanan. Ang mga simbolo sa mga bato ay nagsimulang maglabas ng malalakas na tunog, at ang buong templo ay tila nanginginig. Isang malakas na tinig ang narinig nila mula sa ilalim ng lupa. Ang pagkakaisa ng inyong pamilya ay nasubok na. Ang huling hakbang ay ang pagpapatawad sa inyong mga ninuno at sa mga kamalian ng nakaraan, wika ng tinig. Nagulat sila sa narinig at napagtanto nilang ang huling pagsubok ay hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para rin sa kanilang mga ninuno na nagdulot ng madilim na kasunduan. Para magtagumpay, kailangan nilang patawarin ang mga maling desisyon ng kanilang mga ninuno at tanggapin ang mga pagsubok na ibinigay sa kanilang pamilya. Magpatawad tayo, sabi ni Mang Cardo. Hindi lamang sa ating mga ninuno, kundi sa mga kasalanan ng ating pamilya. Matapos ang matinding pagsubok na dumaan sa pamilya Cardo, napagtanto nilang ang tunay na lakas nila ay hindi sa kanilang kakayahan, kundi sa kanilang pagkakaisa at ang pagpapatawad sa nakaraan. Ang mga anino ng kanilang mga ninuno na nagdulot ng madilim na kasunduan ay nagsimulang maglaho habang unti-unti nilang tinanggap ang mga pagkakamali ng kanilang angkan. Ang huling hakbang sa kanilang paglalakbay ay ang pagpapatawad at ang pagtanggap sa kanilang nakaraan upang tunay na mabawi nila ang kanilang kalayaan mula sa madilim na kasunduan. Ang altar sa loob ng templo ay nagbigay ng isang malakas na liwanag, isang tanda ng pagwawakas ng kasunduan na nagsimula sa kanilang mga ninuno. Ang bawat isa sa kanila ay nakaramdam ng kalinawan at kapayapaan, tulad ng isang mabigat na pasanin na nahulog mula sa kanilang mga balikat. Ang mga anino ng nakaraan ay nawawala na, at ang templo, na noon ay puno ng mga misteryo, ay nagbukas ng mga pintuan na parang nagsasabi sa kanila na maaari na silang maglakbay pabalik sa kanilang tahanan. Ang sakripisyo at pagpapatawad ay nagbigay daan sa inyong kaligtasan, sabi ni Mang Elias. Ang madilim na kasunduan na bumagsak sa inyong pamilya ay tapos na. Ang mga anino na sumasakop sa inyo ay nawala. Ngayon, ang lahat ng ito ay nakasalalay sa inyong pagnanais na magpatuloy at magbagong buhay. Ang pamilya Cardo, na puno ng pasasalamat at kagalakan, ay nagsimulang maglakbay pabalik sa kanilang tahanan.
Sa bawat hakbang, ang paligid ay tila nagiging mas maliwanag at mas magaan. Ang mga pag-aalala nila tungkol sa mga nilalang mula sa dilim ay nawawala, at ang mga alalahanin tungkol sa kanilang kinabukasan ay naglaho kasama ng mga anino. Nakita nila na ang bawat isa sa kanila ay naging mas malakas, mas matatag, at mas handa upang harapin ang anumang pagsubok na darating. Pagbalik nila sa kanilang bukirin, ang pamilya ay bumalik sa kanilang dating buhay, ngunit may bagong pananaw sa kanilang mga sarili at sa kanilang pamilya. Hindi na sila natatakot sa mga nilalang mula sa dilim, dahil alam nila ngayon na sa pamamagitan ng pagkakaisa, sakripisyo, at pagpapatawad, maaari nilang pagtagumpayan ang anumang pagsubok. Ang kanilang bukirin ay muling naging simbolo ng buhay, pag-asa, at pagninilay. Si Mang Cardo at ang kanyang pamilya ay nagsimulang magtanim muli, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanilang mga tanim ay mas matibay, mas masagana, at puno ng bagong buhay. Ang kanilang komunidad, na nagsimulang magduda sa kanila, ay muling bumangon at nagsimula ring magtiwala sa kanila. Ang mga anino na noon ay nagtakip sa kanilang mga buhay ay naglaho na, at ang liwanag ng pag-asa ay muling sumik sa kanilang mundo. Ang pamilya Cardo ay naging isang simbolo ng lakas at pag-asa sa kanilang bayan. Ang kwento nila ay nagsilbing gabay at paalala sa lahat ng tao na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa pagkakaisa, pag-ibig, at pagpapatawad sa bawat isa. Ang kanilang pagsubok sa madilim na kasunduan ay nagturo sa kanila ng mahalagang aral na hindi ang kayamanang pangmateryal ang magbibigay sa atin ng kaligayahan, kundi ang kaligtasan ng ating kaluluwa at ang pagmamahal sa ating mga mahal sa buhay. Sa wakas, ang pamilya Cardo ay natutong magpasalamat sa bawat araw na sila ay magkasama, at ipinagdiwang nila ang muling pagbabalik ng liwanag sa kanilang buhay. Naging sagisag sila ng pagtutulungan, pagpapatawad, at lakas ng loob na kahit sa gitna ng pinakamadilim na pagsubok, ang pamilya at ang pag-asa ay walang katulad na yaman. 7.